Hello mga katuwog! So for today's video ay ituturo ko po kung paano i-crochet itong coin purse na worked in crocodile stitches at may kasamang flex frame purse. Mag-start muna tayo sa base ng ating coin purse. So gawa muna tayong magic ring tapos chain 1, 6 single crochet into the ring. Ang gamit ko nga palang yarn ay Indophil 4-ply yarn in Rusty Brown at 3.5mm crochet hook. Pwede nyo gamitin ang yarn na kasing kapal nitong ginagamit ko, or pag mas makapal naman ang gagamitin nyo ay mas magiging malaki yung project na matatapos nyo. To end the round, mag-work tayo ng slip stitch, and then round 2 na tayo, chain 1, 2 single crochet into the same stitch. Susunod na natitirang 5 stitches ay mag-work tayo na increase or 2 single crochets. So by the end of this round, meron tayo dapat na 12 single crochets in total. To end the round, mag-work tayo ng slip stitch sa ibabaw ng first single crochet na ginawa natin. Tapos na ang round 2. So, sa next round, round 3, mag-chain 1 muna tayo, then 1 single crochet into the same stitch. Dun sa ikalawang stitch, tayo mag-work ng increase. So, 2 single crochet into the next stitch. Uulitin lang natin ang sequence na yan. 1 single crochet and 2 single crochet into every second stitch around. By the end of this round, meron dapat tayong 18 single crochets in total. Sa pag-end ng round ay mag-work lang tayo ng slip stitch sa ibabaw ng first single crochet na ginawa natin. Tapos na ang round 3. Sa round 4 naman, chain 1, 1 single crochet, 1 single crochet into the same stitch, and then 1 single crochet into the next. Bali sa ikatlong stitch, doon tayo mag-work ng increase this time. So ulitin lang natin ang sequence hanggang sa matapos tayo dito sa round na to. So ulitin ko, sa ikatlong stitch, doon lang tayo mag-work ng increase or 2 single crochet. Sa pag-end ng round ay mag-work ulit tayo ng slip stitch dun sa first single crochet na ginawa natin. Sa round 5 naman, chain 1, 1 single crochet into the same stitch, 1 single crochet into the next, 1 single crochet into the next stitch, at dun sa ika-4 na stitch ay dun tayo mag-work ng increase or 2 single crochets. Uulitin lang natin yan hanggang sa makarating tayo sa last stitch. And then slip stitch to end the round dun sa first single crochet na ginawa natin. Chain 1 ulit, 1 single crochet into the same stitch, 1 single crochet into the next, at doon naman sa ika-5 stitch, doon tayo mag-work ng increase. So, sunod-sunod lang yung increase na yan. As you move on to the next round, mapapansin mo lumalakad yung increase niya. So, once we get to the end, mag-slip stitch ulit tayo dun sa first single crochet na ginawa natin. Round 7 to 8 naman ay napakadali dahil mag-work lang tayo ng after chaining 1 single crochet into the same stitch and 1 single crochet into every stitch around. Kung napanood nyo po yung iba kong coin purse tutorial na nilagyan ko siya or inipitan ko siya ng plastic canvas, ito na yung time. Bago kayo mag-work ng walang increase, ay gumawa pa kayo ng isang piraso nun. At pagkatapos, saka nyo iipit yung round na kinat na plastic canvas. At after that, saka kayo mag-work ng 2 rounds na 1 single crochet into every stitch around. Sa round 9 naman, ay mag-work na tayo ng V-stitches. So, mag-chain 4 tayo. And then, into the same stitch, mag-work tayo ng 1 double crochet. Naka isang V-stitch na tayo. Yarn over and skip 2 stitches. Dun sa third stitch, dun tayo mag-work ng V-stitch, 1 double crochet, chain 1, and 1 double crochet into the same stitch. Ito yung repeating pattern natin. After that, mag-skip tayo ng 2 single crochets or 2 stitches, and then dun sa third stitch, dun na naman tayo mag-work ng V stitches. So, ganun lang po ang pag-start dito sa crocodile stitch. Meron siyang dapat na foundation ng V stitches, and into the next round, saka tayo mag-work ng mismong stitches or clusters of double crochets around sa V stitches na ginawa natin for this round.
Once we get to the end, dapat meron kayong 2 skipped stitches and then slip stitch natin dun sa third beginning chain. After natin i-slip stitch, ay mag-work na tayo ng first clusters of double crochet dun sa unang double crochet ng V-stitch na to, dito sa part na to. So, after chaining 1, mag-work tayo ng 5 double crochets dun sa first of the V-stitch. First double crochet ng V-stitch. So, hindi lang makita masyado, pero dun sa tinuro ko, dun tayo nag-start nag-work ng 5 double crochets na cluster. And then, after that, dun sa kabila naman, 5 double crochets din. So, yung V-stitch na yun, diba, dalawang double crochet na pinaghiwalay ng chain 1. So, sa magkabila, dapat tigpa 5 double crochets ang gagawin natin. Medyo makonsumo lang sa yarn itong stitches na to kasi nga maraming double crochets tayong ginagawa for every isang double crochet na V-stitch. Then after that, nakabuo na tayo ng first crocodile stitch. Mag-work tayo ng single crochet sa ibabaw ng chain 1 space doon sa next na V-stitch naman. So, ulitin lang natin yan. Skip natin yung isang V-stitch na pinaglagyan natin ng single crochet and then doon sa next, mag-start ulit tayo mag-work ng 5 double crochets doon sa isang double crochet na parte ng V-stitch at pagkatapos doon naman sa kabila. So, yan ang pag-work ng crocodile stitch. Siya yung nagpapakapal ng texture dahil nga maraming stitches tayo nilalagay into every second V-stitch. To end this round, slip stitch natin dun sa ibabaw ng last V-stitch. Chain 4 and then 1 single crochet into the same stitch. So, bali nakabuo tayo ng isang V-stitch at dun sa next naman, sa ibabaw ng crocodile stitch, gagawa ulit tayo ng V-stitch. Tapos dun sa gitna ng dalawang crocodile stitch, isang V-stitch ulit. So, make sure na same number of V-stitches ang gagawin natin for every row. Kasi ito yung repeating pattern natin. Itong first row of V-stitches and then yung crocodile stitch mismo. Ito yung repeating pattern. And once we get back around, slip stitch dun sa third beginning chain. Now, makikita nyo staggered ang position ng paglagay ng crocodile stitches natin. So, after chaining 1, dito tayo maglalagay ng clusters of 5 double crochets. Tapos, dun sa kabilang double crochet naman ng V-stitch na to. And then, skip 1 V-stitch dahil dun tayo maglalagay ng 1 single crochet. At pagkatapos niyan, mapapansin nyo staggered ang position niya. So, ganyan ang repeating pattern natin. Kapag mas makapal ang yarn na gagamitin mo, mas lalaki rin ang kalalabasan ng project dahil ang base size nito ay sinukat lang mismo sa flex frame. Maliit lang talaga ang coin purse nito. Pagkatapos nating matapos sa round na ito, uulitin lang natin ang parehong 2 rounds hanggang maabot natin ang desired size. So sa round 12, inulit lang natin ang round 10. Bale, 4 layers ang kailangan ko na crocodile stitches. So, ulitin ko yung round 11 and 12. Now, to end the round, slip stitch na lang. Then, chain 1, 1 single crochet in the same stitch. At mag-work tayo ng single crochet stitches around para sa edging niya. Uulitin natin yan ng 2 beses. Itong crocodile stitch ay ginagawa in multiples of 3. Basta siguraduhin lang na ang starting round ninyo ay divisible by 3. For example, 6, 12, or 24. Automatic na lalabas ng tama ang pattern. Ibig sabihin, madali nyo rin siyang may adjust depende sa project na gagawin nyo, gaya ng tumbler holder o bag. After i-close ang round 18 gamit ang slip stitch sa first stitch made, ang next step ay i-divide natin sa dalawa ang total number of stitches sa round. Sa case ko, meron akong 36 stitches. Kapag hinati sa dalawa, magiging tig 18 stitches bawat side. Mag-work tayo ng single crochets in rows ng 7 rows para sa isang half, tapos uulitin natin ang parehong process sa kabilang half. Sa dulo, magkakaroon tayo ng 2 sections. I-insert natin ang isang side ng flex frame, i-fold at tahiin ng maayos. Gagawin din natin ang same steps sa kabilang side. Lastly, gamit ang pliers, ilalagay natin ang maliit na wire sa dulo ng flex frame para ma-secure at maisara ang side closure. Ayan, tapos na ang coin purse natin. Sana nakatulong ang tutorial na ito. Don't forget to like, share, at follow for more crochet patterns and tips. Happy crocheting!